Kamusta mga tol? Denver Nuggets official roster. Maraming bagong players dito mga tol. Lumakas ba o humina ang Denver Nuggets? Sabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, eto muna yung roster ng Denver Nuggets ngayong season. Yung mga bigs nila, syempre unang-una si Nikola Joker Arroyo, 30 years old, 6'11". Tapos yung bago, yung shota ni Taylor Swift, 33 years old, 6'11 din. Tapos yung luma naman si DeAndre Jordan, 37 years old na ha, 6'11 din. At si Gordon Dakdak mo, 29 years old, 6'8". Tapos sa wings naman, si Christian Braun-Tista, 24 years old, 6'6". Si Julian Lamon-Strother, 23 years old, 6'6 din. Si Peyton Watson, 23 years old, 6'7". Tapos yung bago nila, si Cam Johnson-Wax, 29 years old, 6'8 naman. At nagbabalik si Bruce Lee Brown, mga tol, 29 years old, 6'4". At nakakuha din nila eto si Tim By The Way Jr., 33 years old, 6'5 naman. At tapos sa point guard si Mahal Murray, 28 years old, 6'4". At saka si Jalen Pickett, wala yan, banguyang hype na yan. Kung napansin nyo, wala na si FPJ, no? Tinrade na nila. At saka wala na si Russell Westbrook, free agent na. Okay, simulan muna natin syempre sa mga malalaki, no? Si Nikola Joker Arroyo, ang MVP na hindi naging MVP last year. 29.6 points, 12.7 rebounds, 10.2 assists, 1.8 steals, 0.6 blocks, 57.6% sa field goals, 41.7% sa 3 points, at 80% sa free throw. Tataas no? Puro career high yan mga tol Points, rebound, assists, tsaka steals, puro career high. Hype na mamo talaga. Hindi pa naging MVP yan ha. At tatlong straight na seasons na more than 9 assists per game itong si Joker Arroyo. Pero napakalaking improvement talaga mga tol. Eto no, yung 41.7% sa 3 points kasi career high din niya yan mga tol. Kahit na tinaas pa niya yung attempts niya ha, naging 4.7 3-point attempts per game na to Para sa akin mga tol ha, eto si Joker talaga yung pinakamagaling na player ngayon sa NBA. Kahit siguro sa ang team mo to ilagay, bigla magiging championship contender yung team na yun no, dahil kay Joker Kaya nga syempre, yung offense na ng Nuggets talagang dumadaan halos lahat kay Joker. Tingin ko mga tol, this year ha, magiging 30 points per game na ito si Joker pataas Pero malamang triple-double na naman ang average yung hype na yan. Yun nga lang mga tol, yung depensa talaga nito, wala ka talaga magagawa, wala ka aasahan no? Mahina talaga dumepensa to si Joker, pero kahit na bawing-bawi naman talaga sa opensa. Tapos ito yung bago, yung shot ni Taylor Swift ha. Ito parang first time to mga tol na magkakaroon na isang legit na sentro na pwede maging backup ni Joker. Last year sa Kings, 8.7 points, 7 rebounds, 1.8 assists, 0.6 blocks, sa 55.6% sa field goals, at 10% lang sa 3 points sa 17 minutes kada laro. Kung si Joker mga tol siguro nag-a-average mga 37 minutes per game last year ha, malamang yung matitira doon dito mapupunta sa shot ni Taylor Swift. Kasi hindi naman niya pagkasabay talaga ng Nuggets sa loob kasi sobrang mabagal sila kapag ganun no? So magagamit lang to ng gusto kapag hindi talaga pinaglaro si Joker. Pero kapag maglalaro si Joker, for sure, kapalitan lang nito sa loob si Joker. Hoy, like mo, hayop ka, ano na? Palagi kang hindi nagla-like, pektos na kita dyan mag-like ka na! Tapos ito si DeAndre Jordan mga tol, malamang mabangko na naman to this season kasi andito na yung shota ni Taylor Swift nakakain ng mga minuto niya. Last year nga kapag nilalabas si Joker, minsan di pa to pinapasok no? Kasi mga tol, lipas na talaga yan. Pang-insurance lang yan ng Denver Nuggets kung sakaling ma-injure si Joker. Tapos ito si Gordon Dakdak mo last year ha, 14.7 points, 4.8 rebounds, 3.2 assists, 53.1% sa field goals, at 43.6% sa 3 points. Nice no? Mataas yung 3 points ha. Kasi career high niya yan mga tol, yung 43.6% sa 3 points last year. Pero yung puntos niya mga tol, consistent naman talaga no? 14 to 16 points per game yung ginagawa niya kada taon. 14 to 16 points per game yung ginagawa niya alos every year na Eto mga tol, very good compliment talaga to para kay Joker kasi athletic na power forward to na meron pang tiro sa 3 points. So kung ang nangyari, nasa ibabaw si Joker, syempre, nasa ilalim naman ito pupwesto, diba? Tsaka paposto siya roon. Pero kasi, pwede rin siyang gawing stretch for kasi nga mataas yung 3-point percentage niya Kaya perfect talaga siyang kasama ni Joker. At tapos, nagagamit pa nila itong pandepensa sa mga bato-batong player ng kalaban, diba? Kunwari, si Janice DeBelen, tsaka si Lolo Brown, ito talaga itong mga tao At minsan pa nga, ginagawa pa nila itong sentro, pero baka hindi na ngayon kasi nga, andyan na yung shota ni Taylor Swift. Tapos ito mga tol, si Christian Braun-Tista, ang starting shooting guard nila last year, na malamang ganun na naman this year. Last year mga tol, puro career high talaga to 15.4 points, 5.2 rebounds, 2.6 assists, 1.1 steals, 0.5 blocks, sa 58% sa field goals, at 38.7% sa 3 points sa 34 minutes kada laro. Mga tol, nakita nyo ba yung field goal percentage? 58%, ang taas no? Tapos 38.7% sa 3 points, nice din yan. Kasi naman, marami talaga ito natatanggap na pasa sa mga cuts, diba? At saka na-open talaga siya sa mga 3 points. Kaya malamang maging starter na naman to this year kasi ganyan yung mga skills ng mga player na maganda makasabay palagi ni Joker sa loob.
Tapos ito naman si Julian Lamon-Strother naman. Last season, 9 points, 2.2 rebounds, 1.3 assists sa 43.2% sa field goals at 34.9% sa 3 points. Ito mga tol, mahilig talaga to tumira ng 3 points no? Pero nakakasalaksak dito paminsan-minsan. 21 minutes per game siya naglaro last season ha? Pero malamang mga tol, bababa talaga yung numero nito kasi nandiyan na naman si Bruce Lee Brown at saka si Tim By The Way Jr. Tapos ito si Peyton Watson mga tol, last season 8.1 points, 3.4 rebounds, 1.4 assists at 1.4 blocks per game to ha. 47.7% sa field goals at 35.3% naman sa 3 points. Eto mga tol, ito talaga yung tingin dapat gagaling itong player na to no, kasi gusto ko talaga yung sipag nitong batang to Pero ang pangit na nilaro niya laban sa OKC last year. Pero career high niya sa putas last year mga tol ha, 8.1 points per game at 24.3 minutes per game. Pero baka ganun na naman this year kaya bumaba pa yun kasi nga loaded talaga yung Nuggets this season Tapos ito yung bago mga tol, si Cam Johnson-Wax galing ng Phoenix Suns, napunta pa sa Brooklyn Nets, tapos napunta na nga sa Nuggets. Last year career high nito mga tol ha, 18.8 points per game, 4.3 rebounds, 3.4 assists, 47.5% sa field goals at 39% sa 3 points. Nag-career high yan mga tol kasi naging first option siya sa Brooklyn Nets last year Pero ang gusto ko talaga dito mga tol, talagang isang legit na role player to kahit na nung nasa Phoenix Suns pa siya Catch and shoot na player to, diba? Corner guy pa to, masipag pang gumalaw tapos matangkad pa at hindi naman to dumipensa talaga. Ang pagkakaiba lang nito kay FPJ mga tol, si FPJ buhaya talaga yung hype na yun Eto, hindi talaga to buhaya mga tol. Actually, puro good shots pa nga tinitira nito, diba? Kaya tingin ko talaga dito, very good talaga to para sa Denver Nuggets na nakakuha na nito nakapalit ni FPJ. At tapos ito pa, nagbabalik si Bruce Lee Brown mga tol no. Ito gusto ko talaga to kasi minimum contract lang to nakuha ng Denver Nuggets sa hanip no. Ito yung isa kasi sa susi kung bakit sila nag-champion dati, diba? Kasi off the bench to palagi naglalaro tapos gumagawa talaga to palagi para sa Nuggets Last year, 8.3 points per game lang siya, 4 rebounds, 2 assists, 42.1% lang sa field goals at 33.3% lang sa 3 points. Actually, mas mataas pa yung average niya dati noong off the bench pa siya sa Denver Nuggets dati. 11.5 points per game siya nung nasa Nuggets pa siya dati. Eto mga tol, 29 years old pa lang to ha. Dapat pick na to ng laro niya, diba? Kaya tingin ko talaga isang napakalaking steal talaga to para sa Denver Nuggets na nakakuha nila itong si Bruce Lee Brown sa minimum contract lang. Pero ito may isa pa mga tol no, si Tim By The Way Jr. Ito mga tol, catch and shoot 3-pointer to, diba? As in, halos puro 3 points na nga lang tinitira nito last year Galing to ng Mavericks, kasama ni Papa Luka dati, tapos napunta sa Detroit Pistons. At sa Pistons walang yama mga tol, 12 points per game to, pero yung attempts niya yung malala talaga Sa 11.8 field goal attempts niya, 8.7 attempts doon, galing sa 3 points talaga, puro 3 points talaga alam nito yun nga lang, 30.8% lang yung pumapasok sa 3 points. Kaya 3-pointer talaga yung role nito mga tol. Ang tingin ko nga lang dito mga tol, baka malamang hindi agad ito magamit ang Denver Nuggets, pero for sure gagamitin talaga nito kasi kailangan talaga ng mga shooters na kasama ni Joker sa loob, diba? Minimum contract din to mga tol ha. Kaya swerte rin talaga yung Nuggets sa pagkakakuha nila dito kay Tim By The Way Jr. Now panghuli mga tol, si Mahal Murray ang partner ni Joker. Last year 21.4 points, 3.9 rebounds, 6 assists per game, 1.4 steals, 0.5 blocks, 47.4% sa field goals at 39.3% naman sa 3 points at 88.6% sa free throw sa 36 minutes kada laro. Ito mga tol, consistent na talaga to mga tol no. For the past 4 years mga tol, ganyan talaga yung average niya sa puntos, sa rebounds, at sa assists Pati yung field goal percentage niya, pati yung 3-point percentage niya, ganyan palagi So malamang wala pa rin mababago dyan this year, diba? At yung maganda dyan mga tol ha, nagagawa niya yung ganyang average habang kasama niya si Joker. Kasi yung style talagang ginagawa ng Nuggets kapag inilabas na nila si Joker sa simula ng second quarter at simula ng fourth quarter, diba? Naiiwan palagi doon si Mahal Murray sa loob at doon siya tumitikada palagi ng marami. At tapos sa fourth quarter, doon naman sila palagi magpipick and roll ng dalawa ni Joker, diba? Halos puro ganun na yung play na gagawin nila Kaya talagang halos kalahati ng opensa ng Denver Nuggets, si Mahal Murray din talaga yung nagdadala At saka yung importante, eto yung closer ng Nuggets mga tol. Kapag meron mga crucial shots, saka game winning shots, diba? Kadalasan, si Mahal Murray talaga yung tumitira, diba? Tanong nyo pa sa Lakers, nag-super saiyan to palagi kapag kalaban ng Lakers So yun mga tol no, ano sa tingin nyo ha? Meron pa bang kulang sa Nuggets mga tol? Parang okay na no? Actually meron mga tol. Wala kasi silang backup point guard ngayon Although kaya naman siguro mag point guard ni Bruce Lee Brown, diba? Pero tingin ko mga tol ha, kung malakas ang Dallas Mavericks, halos magkasing lakas lang siguro sila ng Denver Nuggets Tao sa tao mga tol, baka siguro mas malakas yung Dallas Mavericks kaysa sa Nuggets, diba? Pero kung yung pagkaka-fit sa sistema tsaka yung sipag ng mga players, tingin ko Denver Nuggets pa yung lamang kaysa sa Mavericks At tsaka syempre, habang nandiyan si Joker,
Joker mga tol. Kahit sino pa siguro ang isama mo kay Joker, maganda talaga ilalaro ng player na yun, di ba? Hindi tulad ng idol niyo, kukuha ng malakas na player na kakampi, tapos hihina bigla yung kakampi kapag kasama na siya eh. O, ang tanong eh, magka-champion ba ang Denver Nuggets this season ha? Ang tingin ko mga tol, baka kapusin na naman to eh. Siguro, baka sa West Final sila matalo. O, ano pang imakas, maglagay, mga ito ng mga congressman.